Kanatong tanan. First of all, I wish to express my gratitude to the city government of Davao for sharing this space with us. In the midst of all the things that seek to divide us and pit us against each other, ang mga Davaoenyo wala nagpahuyang-huyang. For years now, we have always prided ourselves on being one of, if not, the safest city in the country. Here, where you can leave your cell phone or laptop on tables to reserve your seats at a fast food chain, where huge sums of money or gadgets left inside taxis are returned to their rightful owners. And yes, where the community love and support their PNP. And the PNP love and support the community. Sa tuwing sinasabi ng isang taga Davao na ligtas ang kanyang lungsod, hindi po ito urban legend. Ito isang buhay na katotohanan. Lately, however, impressions to the contrary have been circulating. Nevertheless, as we come together this afternoon, we not only prove these naysayers wrong, but we also show what we are made of. In spite of it all, life is still here. But the more pressing matter now is the question of human rights. Just this morning, we conducted an ocular inspection on the Kingdom of Jesus Christ compound. Thousands of PNP personnel have been there since August 24. Counting today, 13 days have passed for this operation that has required the combined number and force of 4 regions. Marahil ang ilan sa atin, 13 days na rin hindi nakakauwi sa pamilya. Mga estudyante at empleyadong 13 days na rin hindi nakikita ang kanilang paaralan o opisina. I would not be surprised to find out that most, if not all, of our PNP personnel find themselves in the same situation. May tinatanong ko kanina na mga taga-ibang region na pulis, 13 days na rin daw talaga silang hindi nakaka-uwi at walang matinong tulog at ligo. Sa totoo lang, naawa ako sa mga PNP personnel na inassign sa QJC compound. Isipin nyo, halos 2 linggo na silang nag-barricade. Nakapag-detect na sila ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Nag-implementa pa ng whole of government approach noong naghukay sila sa basement ng school campus. Ngunit hindi pa rin naging successful ang implementasyon ng warrant of arrest. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Lalo pa nalaman ng balita ngayon kung paano nahuli kaagad ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghahanap ng ating gobyerno. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale. Especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Thank you sa inyong pakikinig. I would like to yield the floor to my colleague, Senator Robinson Padilla, for his opening statement. You have the floor, Your Honor. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po sa inyong lahat ng kapayapaan, awa at pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una sa chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa. Ang amin pong pinagmamalaki, balls of steel. Siya po ang aming pambato, pinakamatapang na senador
isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras na ito. At pangalawa po, magpupugay din po ako sa mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte. At sa lahat po ng mga panauhin namin sa pagpupulong na to, mabuhay po sa PNP, mabuhay sa ating po mga taga-gobyerno, at siyempre po sa KOJC. Peace be with you. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay matagal na pong nasa politika, pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin, ang una nating dapat isiping lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo pong lahat ay Pilipino at tayo po minsan nagkasama-sama dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po ay sumusunod sa konstitusyon. Sana po, ang pakiusap ko sa dalawang panig, sa usapin po ng pagdinig nito, wala po ditong sasabihin ay maka-Duterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi maka-Duterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kami po ay inhalal ninyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. At dito po sa usapin nito, wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susundin natin. Doon po tayo pupunta lahat pagkatapos ng usapin nito. Kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Kaya mga kababayan, sa usapin nito, sana ang pakiusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inosente. Doon po sa mga sinasabi na may nagrereklamo sa kanila, wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman, nakikiusap po ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam niyo, sa totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJOC. Muslim ako. Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yon, hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yun ng Senado o investigasyon ng media. 2 beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera.
May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto nyong... Makikipag-usap kami doon sa mga pulis, ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin. Pambihira. Paano tayo matatapos? Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging dulo nitong pagdinig na to, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa yung mga polis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat, nakakatulong sa bayan to, nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po yun tayo lahat mag-umpisa. Bago po natin to palahin, bago tayo magsisihan, ang KJOC, simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Committee led by Senator Aquilino Pimentel, Senator Ronald Bato de la Rosa, the presiding officer, Senator Robin Hood C. Padilla, the PNP. Ladies and gentlemen, mayong hapon sa inyong tanan. On behalf of my fellow Dabaweños, we welcome the Senate Committee on Justice and Human Rights and the Committee on Public Order and Dangerous Drugs to Davao City. We are honored to have our esteemed senators elected by millions of Filipinos here today to help us seek answers and clarity on the recent happenings at the Kingdom of Jesus Christ compound in line with the PNP's implementation of an arrest warrant against specific individuals. On August 24, 2024, at least 2,000 PNP personnel led by General Nicolas Torre III and acting under the directives of PNP Chief General Romel Marbil entered the KOJC compound supposedly to serve an arrest warrant. However, what appears to be an arrest operation has already turned into a siege as PNP personnel have been occupying the said property, private property, without proper authority, raising serious concerns about the legitimacy of the operation. The 13-day operation at the KOJC compound has raised questions from citizens on the integrity and legality of the said operations. Are these operations being done by the PNP still within the bounds of the law? Are the rights of the Filipinos being respected and protected? These are the critical questions that demand answers. The Senate hearing is an opportunity not only for us, the Dabaweños, but for all Filipinos to understand why these events are unfolding in this manner. If the PNP, the very institution that is mandated to uphold the law, is the one who violates it, where can the ordinary citizen turn for justice and protection? Who will defend the rights of those who are powerless? We respect the implementation of any warrant as long as it is within the law and does not trample on the constitutional rights of others. It is our firm belief that the pursuit of justice must never come at the expense of fairness and due process. Dabaweños are peace-loving people, and we take immense pride in our city's long-standing peace and order, which we all worked hard to sustain over the years. This is a product of the great collaboration among the law enforcement agencies, the LGU, and the public. We are committed to maintaining this harmony, and we will continue working towards a safe
peaceful Davao City for all. Mr. Chair, esteemed members of this committee, I thank you once again for this opportunity. We just want answers. We look forward to a productive and insightful discussions. Daghang salamat. May hapon sa inyong tanan. God bless you all. Thank you, Mayor